sa inyo lahat. No? So ngayon, dito tayo sa ating NCR planning. Nako, wala pa yung iba. But this time, pag-uusapan muna natin, mag-share lang muna ako ng word sa inyo. Okay? Genesis chapter 11. Siguro alam niyo na yung kwento na ito, Tower of Babel. The Tower of Babel. 11 verse 1 hanggang verse 7 lang siguro. No? Okay, verse 9 na rin. Hanggang verse 9. Basahin natin. Now the whole world had one language and one common speech. As men moved eastward, they found a plain in Shinar and settled there. They said to each other, "Come, let us make bricks and make them thoroughly." And they used brick instead of stone and tar for mortar. Then they said, "Come, let us build ourselves a city with a tower that reaches to the heavens, so that we make a name for ourselves and not be scattered over the face of the whole earth." But the Lord came down to see the city and the tower that the men were building. The Lord said, "If as one people speaking the same language, they have begun to do this, then nothing they plan to do will be impossible for them. Come, let us go down and confuse their language so they will not understand each other." So the Lord scattered them from all over the earth, and they stopped building the city, and that is why it was called Babel, because there the Lord confused the language of the world. From there, the Lord scattered them over the face of the whole earth. Okay? So, dito gusto ko lang i-share sa inyo is yung power ng unity, no? Power ng unity. Kasi bakit? Bagamat alam naman natin na hindi maganda yung motibo nung mga taong ito. Okay? Kasi sila ay galing sila sa flood. Itong pamilyang ito, itong buong grupo ng mga populasyon na itong panahon na to, ito na yung mga anak ni Noah, from Shem, Ham, Japhet. So, siyempre, from experience, siyempre, ayaw na nilang maulit yun. Okay? So, in a sense, they already established a government this time. Kasi nung before flood, walang government eh. Lahat ginagawa nila kung ano gusto nilang gawin. Kaya sabi sa Genesis chapter 6, they do as whatever their evil inclination or their heart told them to do. So this time, they already established a government. Meron ng government dito, meron ng order. The problem lang is, mukhang yung naglilid dito, most likely, sabi nga nila, si Nimrod daw. Okay? Sabi dito, they desire to become great and to be known, and they don't want to be scattered. So ginawa nila, nag-unite sila at gagawa raw sila ng isang tower. Okay, gagawa raw sila ng isang tower. At yung tower na ron, ang goal daw nun ay, number 1, to reach the sky. Pangalawa, is to make a name. Pangatlo, is for them not to be scattered. Bakit not to be scattered? Parang ang rule nila, as long as nakikita mo yung tower, pwede kang hanggang doon ka. Pero pagka hindi mo na nakikita yung tower at malayo ka na talaga, medyo lumalagpas ka na, mag-i-scattered na tayo. Which is, mukhang hindi yata yun ang plano ni Lord sa kanila. Okay? Kasi ang unang-una, sabi nilang ganon, hindi maganda yung motibo. Number 1 is to make a name, they will build a tower that will reach heaven. Diba? So that means they want to be gods. They want to be gods. They want to reach the heaven. And alam naman natin, parang malabo naman mangyari yun. But that is figurative eh. Yung salita na yun, figurative yun eh. Parang they want to be like gods, di ba? They want to have the power or to have the heights of being a god or being a divine being, di ba? And most likely lalo na yung mga naglilid sa kanila. So number 1, mali yung motibo. They want to reach heaven, to want to be like God. 'Di ba? Kumbaga yung mga leader na ito, pati yung siguro yung buong bansa nila o yung buong grupo na yon, yung komunidad na yon o yung nation na yon, siguro one nation state pa lang sila noon. Dahil isa pa lang ang grupo na yon.
they want to reach heaven. That means they want to defy God. That is a total rejection of the divine being of God Himself. That means if they will reach heaven, people will look at them. Baga, parang they will not no longer look at God, but they will they will look and they will admire the leaders o yung grupo na yun. Right? Pangalawa, sabi niya gano'n, so that we will make a name for ourselves. That is pride, di ba? Alam mo yun, parang gawa ka ng sarili mong pangalan at makilala yung pangalan mo na yun, that is a selfish ambition, di ba? Pero during that time, sa panahon nila, that means they want to be exalted as a group, di ba? Or as siguro yung mga leaders na nandoon, they want to make a name for themselves. Yung mga leaders nag-uusap, di ba? Para makilala tayo at ang matandaan ng mga tao ang pangalan natin at hahangaan ng pangalan natin, di ba? Ganyan. So, that is pride. Di ba? Anything that is selfish is out of pride. Di ba? Kasi you want to be known, you want to be famous, you want to be recognized. And that's the problem. And pangatlo, they don't want to be scattered. Ayaw nila mag-scattered. Parang parang maganda naman. Parang hindi na tayo magkalayo-layo, magkasama-sama na tayo. Well, mukhang salungat yun sa sa pinaka-mandate ng tao. The first mandate of humanity is to go and multiply. Go and multiply. Kaya ako sa inyo, wala pa kayong asawa, magpa-inject na lang kayo para mag-multiply tayo. Kasi yan ang mandate sa atin ni Lord eh. Di ba? Pwede ba yan? Gusto niyo ba yan? Ano tawag doon? In vitro fertilization. Nako. Papayagan kaya ng church yun? No? In vitro fertilization. Well, hindi, joke lang yun, di ba? Pero definitely, gusto ni Lord dumami tayo. Yan naman kasi ang unang-unang mandate ni Lord sa atin ang dumami tayo. So, mukhang itong tatlong goal nila, tatlong objective nila is in violation of God's mandate at the same time of God's morality and God's values. Because this is an act of rebellion. This is an act of exalting yourself before or beyond God. That's the problem. Pero actually, ang gusto kong i-recognize natin dito ay yung sinabi ni Lord. Yun ang gusto kong tingnan natin. Yung sinabi ni Lord. Ano ba sinabi ni Lord? Verse 6. The Lord said, if as one people speaking the same language, they have begun to do this, then nothing they plan to do will be impossible for them. So sinabi ni Lord, inacknowledge, ang maganda kasi dito, inacknowledge ni Lord yung power ng unity nila. Di ba? Kasi si Lord mismo nagsabi, kung nagsasalita sila ng isang lingwahe at nagplano na sila nito, then nothing they plan to do will be impossible for them. And that's true. So even God Himself acknowledged the power of unity. Kaya lang, ang problema lang dito, kaya nireject ito ni God because they united to rebel against the Lord. They are united to exalt themselves before God or beyond God. Kumbaga parang, di ba, nagkaisa sila para talagang i-reject na totally at palabasin na mahina ang Diyos at mas malakas sila. Doon nagalit ang Diyos. Pero in-acknowledge ni Lord yung power ng unity. At yun ang gusto kong tingnan natin. Kung si God in-acknowledge yung power ng unity ng mga tao rito sa Genesis chapter 11, that means that's the truth. The truth is there is always power in unity or united effort. Di ba? So hindi natin talaga, alam nyo, kahit naman sa ang panahon, di ba? At kahit sa ang aspeto ng society natin, mapa-corporate, mapa-politics, di ba? Mapa-sport. Alam natin lahat yan There is power in unity. Nakakita tayo ng
mga team na hindi naman sila magagaling, pero when they are so united, grabe yung nagagawa nila. Yung mga hindi natin akalain magagawa nila, nagagawa nila. Di ba? May mga bansang nagkaisa, di ba? Katulad ng Korea, South Korea. South Korea after ng Korean War ay bumaksak. Napakahirap na bansa nila. Pero they rise up as one nation. Nagkaroon sila ng pagkakaisa. Di ba? Ang ginawa nila, alam mo paano yumaman ang South Korea? Nung nag-declare yung presidente nila, si Park, puro Park dun di ba? Lahat, ang daming apelyido ng Park di ba? Ay yung unang presidente, si Park din di ba? Kung di ako nagkakamali baka mali ako. Pero, ang panawagan nung unang naging presidente roon, nanawagan siya sa lahat ng mga Korean na nasa ibang bansa, na tulungan yung bansa nila kasi wala silang resources Wala silang resources, so natural resources, wala rin sila. So, tapos talagang baksak ang bansa nila. So, nanawagan ito. So, ang ginawa ng mga Korean na nasa ibang bansa, nagbalikan sa South Korea. Ang ginawa pa nila, lahat ng pera nila, lahat ng kayamanan nila, engineer, doktor, businessman, lahat yun. Hindi naman siguro 100%, pero majority of them went back to South Korea and nag-start sila roon na mag-business. Tapos lahat, yung galing nila, tapos nagtrabaho sila, yung iba doktor, yung iba engineer, yung iba arkitekto, nang halos walang sweldo ng mga unang nagtrabaho sila roon, inayos nila. Tapos, ang problema pa nila, dahil ang currency nila, baksak na baksak, walang value pera nila after ng South Korean War, ng North Korean War. So, ang ginawa ng mga tao, pinahiram lahat ng ginto nila. Dati kasi, ang currency mo ay backup ng ginto. So, kung gaano karami ang ginto ng bansa mo, ganun din kahalaga ang pera mo. Ganun din ang halaga ng pera mo. Hindi katulad ngayon. So, ngayon kasi, ang US, wala ang pera nila ay hindi na na-backup ng ginto. Naka-backup na yun sa value ng buong bansa nila. So, hindi na ginto ngayon. Di ba? So, ginawa ng mga South Korean, lahat ng ginto ng tao, hindi naman siguro lahat, pero definitely majority of them, pinahiram sa gobyerno yung ginto nila. Tapos yun, nilagay nila sa bangko nila. Tapos yun na, nagkaroon ng value yung pera nila. And from there, tapos ang isa naging malakas na factor na tumulong sa unity ng South Korean ay si Paul Yong-gichu. Kaya si Paul Yong-gichu ay tinuturing din nilang national, hindi naman national hero, pero one of the hero ng South Korean. Kaya nung nagkaroon ng kaso yung anak niya, tawag dito, corruption sa pera, yung anak niya. Kinasuhan siya ng gobyerno. Pero for the sake ng tatay niya, si Paul Yong-gichu, na kinukonsider ng South Korea na hero ng bansa nila. Kasi si Paul Yong-gichu, nirally niya ang buong bansa nila to unite in prayer. Pinagpipray lagi nila ang bansa nila, tapos lagi siya nananawagan. Si Paul Yong-gichu kasi, noong time na yun, siya rin sa pinakamalaking church noong panahon niya. Hanggang ngayon, alam ko, pinakamalaki pa rin siyang church in terms of denomination. So, and because of that, naging mayaman ang bansang South Korea. And nakita naman natin ngayon yan, di ba? So, history in all aspect of life, in every facet of our society, the truth that unity or a united effort is very powerful. Kasi si God mismo nagsabi niyan. If as one people speaking the same language, they have begun to do this, then nothing they plan to do will be impossible for them. And number one factor ng unity is language. Language. If as one people speaking the same language, they have begun to do this. Malaking factor ang language pala. Okay? Because language, pag sinabing language, not only about dialect. Di ba? Pag sinabi kasing one language, that means they are understanding one another. Naiintindihan nila ang bawat isa. Naiintindihan nila yung mga meaning na sinasabi nila.
Di ba? Alam mo, sa totoo lang, ang isa sa pinaka-problem natin ngayon, miscommunication eh. Tama, mali. Miscommunication. Maganda yung intention na miscommunicate. O di, sira na rin. Kahit maganda yung intention, maganda yung objective, minsan maganda na nga yung plano eh. Kaya lang, merong isang taong hindi nakakaintindi. Di ba? Sa atin, may ganyan, di ba? Hindi makaintindi kahit anong gawin natin. Di ba? So, kahit anong explain, di ba? In-explain ko na, in-explain nyo na. Hindi pa rin naintindihan, di ba? Ba't hindi kayo sumasagot dyan? Ala, talagang pagka merong isang hindi nakakaintindi, eh talagang mahirap mag-unite. The one common problem now is miscommunication. Why? Because the language. Language. And language also means not only dialect. Ano bang dialect ang pinag-uusapan natin? Tayo na mga Pilipino, di ba? We are speaking one dialect, Filipino, English, o Taglish, di ba? O yung iba, Bisaya pa. Pero still, kasi bakit? Another language is maaring the language of selfish ambition, or the language of love, or the language of commitment, the language of mission. Yan, doon tayo nagkakaiba-iba eh. Sometimes people are just speaking the language of selfish ambition. Anong ibig sabihin nun? Alam mo yun, maganda yung plano, pero may ambition pala yung isa. Kaya kahit anong suggest mo, dahil tatamaan yung ambition niya, hindi makiki-unite yun. Kasi bakit? Hindi a-agree sa plano yun kasi may sarili siyang ambisyon. Tama, mali. Nangyayari ba sa atin? O, katulad yan, di ba? Pag ayaw mo sa isang tao, you are speaking the language of bitterness. Di ba? You are speaking the language of envy. Kasi ayaw mo sa kanya, kasi naiingit ka sa kanya, kasi gusto mo yung position niya. O kaya naman, naiingit ka sa kanya, kasi parang mas maganda buhay niya kaysa sa'yo. So ayaw mo siya. Every time they speak, or every time you speak, you don't want anything to do with him kasi ayaw mo sa kanya. You are speaking the language of envy and bitterness, or maybe anger and hatred. Tama ba? May kausabaw rito. Oh. Kaya lagi natin questionin din yung sarili natin. Are you speaking from a language of love and unity and one common vision? Or are you speaking a language of envy, bitterness, anger, hatred? Di ba? Di ba parang ganyan minsan? Yung isang tao ayaw mo, yung minsan mo lang nakasagutan. Pilipino ganyan pa naman, di ba? Yung minsan lang kayo nagkasagutan. After nun, masama na loob mo sa kanya. Kasi naksaktan ka sa sinabi niya eh. Tapos tinanim mo na yun. So ngayon, every time magmi-meeting kayo ngayon, kahit gaano pa ba yung magkaganda yung sinasabi nung nakasagutan mo, ayaw mo na sa kanya. Hindi, ayoko sa kanya kasi pinahiya ako minsan yan eh. Ayun na nakakalungkot. You are speaking the language of envy, bitterness, and hatred and disunity. And that's the problem. So, one language doesn't mean one dialect. One language means we are speaking from the spirit of unity, the spirit of love, the spirit of peace, and one mission and vision. Pagka ganyan ang lingwahe natin, very powerful tayo. Kasi bakit? Paglabas natin, isa lang sinasabi natin eh. When we explain our plans, when we explain the goals and objectives, pare-pareho tayo ng mind. And people will get it. And people will unite. Di ba? Kaya nga, isa sa pinakamagandang gagawin talaga natin ay mag-unite tayo. So tayo ngayon, as YRAC, NCR, that is our goal. Di lang, buong YRAC actually. We want to be united. And then, sabi diyan, nothing is impossible with us. That's the good news. I-acknowledge the Lord. Hindi tayo i-confuse ni Lord. And ako, for sure, yun ang chine-check ko rin. No? Baka naman gusto mo lang i-unite kasi gusto mong total, kasi si Kibuloy ay nakulong na, so na-dethrone na yata siya sa heaven. So bakante ngayon yung position na the appointed son. Baka naman gusto mo lang maging the appointed son. I do believe hindi yun ang pinaka-goal natin. Ako,
Isa lang I can assure you, I can assure you all. Our goal is to fulfill God's mission and vision for Wayrac. No? Ang gusto ko nga lahat kayo makilala sa buong Pilipinas. 'Di ba? You will be one of the great leaders and pastors ng buong Pilipinas. Di bale nang hindi na ako makilala, kayo na lang, okay na 'yun, 'di ba? Basta bigyan niyo lang ako ng porsyento sa mga speaking engagement ninyo. Masaya na ako ron, 'di ba? Pero that's the truth. Okay? So guys, now let us acknowledge and let us become one, not only with God, but with the vision of Wayrac, especially sa NCR. Because sabi ng Panginoong Jesucristo, then nothing they plan to do will be impossible for them. Walang imposible. Diba? And that's very exciting. Why? Sipin mo lahat ng paplanuhin natin, pag nagkaisa tayo, lahat mangyayari. Yung mga imposible, magiging posible na. Walang imposible sa atin. Makakanta natin yung kantang, walang imposible sa Diyos. Tama ba? Sa tono ba ako kahit paano? Yan. Amen? Pero pagka mali ang motibo natin, believe me, God Himself will confuse us. Kasi bakit? Mali ang motibo natin. Alright? So yun lang po. Maraming po salamat sa inyo. I hope and I pray mag-unite po tayo. God bless you po.